Good evening mga kamitsu. So ito magba-vlog ako. So ang topic natin kasi ngayon regarding sa mga merong CMAP pero na-approve. Kung wala pang CMAP saka hindi sila na-approve. So yun yun, i-discuss ko to. Meron ganun talaga eh. Kahit wala kang CMAP, wala kang problema sa credit card, wala kang problema sa home credit, maganda ang trabaho, pero hindi na-approve. Meron namang CMAP, may problema sa mga home credit, minsan nga may bounce check pa. So, kaya ako to ino-open sa inyo dahil may na-approve talaga na kahit may CMAP, may bounce check. Meron akong napa-approve na ganyan mga kamitso, totoo yan. Hindi ako magsasalita rito sa YouTube, public to. Alam nila yan kung sino sila, mga nai-release ko. Pero syempre hindi natin pwedeng sabihin yun, may data privacy. So yun yun, sinasabi ko lang kung nanonood sila, alam nila yan. So bigyan natin kung ano ang mga reason. Unang-una, location. Bilang ahente ninyo, medyo matagal-tagal na rin ako sa pagiging ahente ng Mitsubishi. Marami na akong mga network. No? May mga kaibigan akong mga nangahatak ng mga sasakyan, mga collection agency. So doon ko napatunayan sa kanila na meron silang mga nasa system na mga lugar, ang dami mga kamitsu. Halos lahat ata ng lugar meron, pero hindi naman siya specific na buong Maynila, hindi ganon. May streets. So yung mga streets na yon o mga alley o alley. Basta may mga lugar na minsan nadadamay. Meron kasing nagre-renta ka lang pero yung bahay na yon talagang hotspot na. Kumbaga pag enter pa lang sa system nila, rejected na. So yun, paano natin papatunayan yan? Nadamay ka lang. So may diskarte dyan mga kamitsu. Siyempre hindi ko pwedeng sabihin dito kailangan nating mag-usap dahil iba-iba ang kwento ninyo. So kailangan nating bumuo ng tamang paraan. Hindi tayo basta pwedeng shotgun lang na kasi ang process kasi niyan pinapasa sa finance and then lahat yan ibibigay. So kailangan muna nating makipag-usap sa bangko. Yung isa yan sa mga kailangan na gagawin. Pangalawa, parking. So alam naman natin dito sa Maynila, halos lahat wala namang parking na eh. Yan nga yung problema natin sa Pilipinas. So mayroong bangko na gusto nila na may parking. Yung bahay nyo may parking. Pero hindi naman lahat. Yung iba, hindi naman sila nakatutok sa ganun. So paano natin gagawin yun? Eh wala ka pang sasakyan. Hindi ka naman pwedeng sabihin mo nagbabayad ka ng parking. Eh wala ka nga sasakyan. So, bago ka mag-apply, siguraduhin mo lang na may kausap ka na. Para once na pumunta ron, sama mo na ito yung parking ko, dito ako magbabayad. Diba? Make it sure na kaya pasok sa income ninyo, yung babayaran yung parking. So, yun yung sa tingin ko at yun ang nagagawa ng mga na-approve. So, kailangan natin nakahanda yon. Pero hindi naman lahat ng bangko kailangan yon. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Meron namang ibang bangko, nakita nila may problema ka dun sa, syempre, kuwari, Bank A, may problema sa credit card ka. Alam nyo ba na minsan pag may problema kayo sa bangko nila, ina-approve nila yan? Totoo yan, mga kamitsu. Anong reason? Sasabihin ko po yan, kailangan yung makipag-usap sa akin. Hindi ko pwedeng i-disclose dito yan, mga kamitsu, dahil public to eh. Diba? Mahirap nga, baka magtampo sa akin yung bangko na yun. Pero, meron talaga eh. Kung meron kang credit card, may problema ka sa credit card, at yung bangko na yun, ang nag-review ng auto loan mo, i-approve ka. Totoo yun. Cash loan, may cash loan ka sa bangko na yun, i-approve ka. Totoo yun. Nangyari na yan eh. Meron na ako napa-approve na ganyan. Kung anong bakit, anong reason, mag-usap tayo ng one-on-one. No? Hindi natin pwedeng i-disclose dito yan kung anong reason.
Pero kung alam mo yung reason, pwede mo i-comment yan sa baba. At least kayo nagsabi, hindi ako. Isa pa, may active credit card ka dun sa bangko na yon. I-approve ka kasi unang-una, maganda yan. Wag lang yung maraming utang ha. Wag yung puro minimum amount lang ang binabayaran. Kung nakikita nilang gamit na gamit mo yung credit card nila, i-approve ka. Kasi kung ako ang AO, makita ko yan, may credit card ka sa amin at ang ganda-ganda ng mga ginagawa mo doon sa credit card mo, gamit na gamit mo, nagbabayad ka ng tama, i-approve kita. Hindi na kita ipapasiyay pa dahil approvable ka eh. Yun po yung isa. Bank statement, mas lalo sa mga may negosyo, kailangan mo talaga ng bank statement, no? Kasi unang-una, paano natin malalaman o paano malalaman ng bangko yung income, ng flow ng income mo? Diba po? Kung wala tayong patunay. Yung iba, may bangko pero hindi nagpapasok, walang transaction nagaganap. So ngayon, itong video na to, at least alam nyo na. Kung may negosyo ka, maglagay ka ng oras. Let's say, pagdating ng 2:00, kung ano yung pera dyan, nakinita nyo, ipasok mo kagad sa bangko. No? Walang problema kung walang natitira eh. Ang mahalaga, mayroong in and out na transaction. Yun ang mahalaga sa kanila. Alam nyo bakit? Kasi alam mismo ng bangko at sila mismo nagsasabi sa amin. Kaya kayo nag-a-apply dahil meron kayong kakayahan magbayad. Yan po yung sinasabi nila. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa kung kayo ay minimum lang dahil meron naman tayong co-maker. Minsan nga nagiging 2 co-maker pwede kung magkakapatid kayo, na-approve yan. Isa pa, karamihan ng bangko, yung iba hindi na yan nagsi-CI sa bahay nyo. Nagtatanong yan sa kapitbahay. Minsan hindi kayo kilala kasi nga palayaw lang ang kilala kayo. Ganun po yun eh. Kuwari si Aling Lusing, pero hindi nila alam yung buong pangalan mo. So naliligaw. So medyo red flag yon. So ngayon, kung mag-a-apply ka, magsabi ka na sa kapitbahay mo na, ay ako si ganito ha, ako si Juan de la Cruz, ako si Pedro Pentito. Ganon, hindi po yung, kasi yung iba talaga sa kapitbahay eh, hindi na ho napunta ng bahay. Pero kung gusto nyo mas safe, kumuha na kayo ng barangay certificate. Huwag kayong tamarin kasi auto loan yan eh. Once na nag-apply kayo at kulang yung barangay certificate na yan, nag-CI kayo, hindi kayo kilala, on the record, nandiyan dyan ng ano nyo. Paano kung na-decline? So another ilang buwan na naman bago maapektuhan eh. So mas maganda talaga sure ball. Ngayon, kung talagang kailangan mo ng sasakyan, hindi ka ma-approve, maglabas na tayo ng down payment. Huwag na tayong umasa sa mga 0-0 down payment. Yun ang suggestion ko sa inyo. At yun yung, actually hindi suggestion eh, utos ko na mag down payment na tayo. Kasi mostly kapag ka sa home credit sa cellphone, meron nga 30% eh sa kanila eh, na nagda-down ka eh, bago nila ma-approve. So ganun na lang, maiksi lang to, pero marami pa yan mga Kamitsu dahil gamit ko lang cellphone ngayon. So mauubos to, baka hindi ko ma-upload. So ganun na lang, iniimbitahan ko kayo na i-like tong video, i-share nyo sa mga nawawalan ng pag-asa, i-share nyo sa may mga CMAP, i-share nyo sa mga kahit walang CMAP hindi na-approve. Andi dito ako, si Agent Colsen, ang original Kamitsu. Mga Kamitsu, i-share nyo to, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat.